Mga kabayan, arestado ang dalawang Chinese nationals na di umano ay big boss ng Pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Sa pinagsanib na pwersa ng Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, Philippine National Police CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, nahuli ang dalawang sospek sa isang bahay sa subdivision dyan po sa Tuba, Benguet. Ayon sa report ng PAOK, matagal nang may nagtimbre sa kanila ng lugar kung saan ay may pinaniniwala ang may nagkakanlong sa mga matataas na opisyal at big boss ng niraid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Ang ikinagulat ng mga otoridad ay nang matuklasan nila na ang bahay pala na pinagtataguan ng mga sospek ay pag-aari ng isang mataas na opisyal ng gobyerno at dating spokesperson ni former President Duterte na si Atty. Harry Roque. Ayon sa Bureau of Immigration, kung saan ay nasa pangangalaga nila ang dalawang Chinese national, aalamin nila ang travel history at mga dokumento ng dalawang Pogo Big Boss na nasa kote sa bahay ni Harry Roque. Yung isa po sa kanila has a working visa but consider po natin siya as ma-harbor ng illegal alien. Yung kasama niya po na isang Chinese national naman ay wala pong makikita na kaupalang dokumento. Sila po ay haharap ng deportation charge sa Bureau of Immigration po. At titingnan po natin kung may mga pending cases pa po sila dito sa Pilipinas. Kung matatandaan, isiniwalat ni PAGCOR Chairman Altenco na naglabi si Atty. Roque sa kanilang tanggapan para mabigyan ng lisensya ang scam farm ni suspended Mayor Alice Goo. Ayon naman sa spokesperson ng PAOK na si Winston Casio, magugulat ang publiko sa isisiwalat nilang malalaking tao sa likod at protektor ng illegal na Pogo. Sinabi rin ni Casio na si Atty. Harry Roque ang nagsilbing legal counsel ng Lucky South 99 na umupa ng lupain ng Whirlwind Corporation. Naglabas naman ng payag si Roque at pinabulaanan nito na siya ang naglabi sa illegal na Pogo Hub. Itinanggi rin nito na naging kliyente niya ang Lucky South 99 na niraid ng mga otoridad. Pero malinaw po nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na Pogo. Pangalawa, pinabubulaan ko po o pinasisinungalingan ko yung naging konklusyon ni Senator Ontiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumiti sa PAGCOR, ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Dahil dito nakatakdang imbitahan sa Senado ngayong araw itong si Atty. Harry Roque para magpaliwanag sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa controversial na operasyon ng illegal na Pogo Hub sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Ma'am, para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number one, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandyan ang pangalan ko. Dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumite ng mga dokumentong yan, dahil sa mulat mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na may malaking koleksyon at isa sa mga protektor ng Pogo itong dating spokesperson at legal advisor ni dating Pangulong Duterte na si Atty. Harry Roque? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ito manong PAGCOR abay kinumpirma na si Atty. Harry Roque ang legal head ng naraid ho na Philippine Offshore Gaming Operators dyan ho sa may bahagi ng Porac, Pampanga. Pinangalanan na ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco ang dating cabinet official na umunay nag-ayos para mabigyan ng lisensya ang iligal na Pogo na sinalaki ng mga otoridad at sangkot sa mga krimen. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, binanggit ni Tenco ang pangalan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na sinubukang maglabi para sa Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na niraid ng mga otoridad. Isinalaysay ni Tenco na noong 3 linggo ng Hulyo taong 2023, nakatanggap ang PAGCOR ng tawag mula kay Roque kung saan humingi ito ng appointment sa kanya. Nagtunguan niya sa kanyang opisina si Roque
Roque noong Hulyo 26 ng parehong taon. Kasama si Catherine Cassandra Ong na authorized representative ng Lucky South 99. Ayon kay Tenko, kasama niya nakipag-usap kina Attorney Roque, si Attorney Jessa Fernandez ang namumuno ng Gaming and Licensing Division ng PAGCOR. Nakiusap niya si dating Secretary Roque na tulungan si Ong dahil meron silang arrears o utang ang kanyang kumpanya na $500,000 dahil niloko daw sila ni Dennis Cunanan kung saan hindi ibinayad sa PAGCOR para sana sa gaming fees at ibang additional fees. Si Cunanan anya ang nag-facilitate ng mga dokumento ng licensees na Lucky South 99. Si Cunanan din anya ang opisyal na kinatuwa ng naturang Pogo Hub na nakarehistro sa PAGCOR kaya ganoon na lamang ang tiwala nito kay Cunanan. Daw po 6 na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa PAGCOR ay binibigay niya kay Ginoong Cunanan para ibayad sa PAGCOR. First of all, I would like to thank this committee for bringing out this matter regarding the relief of those personnel who are involved in the operation of Pogo. Actually, gustong-gusto ko na itong ma-clarify o ma-clear itong pangalan ko dahil I am being judged through social media and even sa mga newspapers alleging that I am a protector of the media because of the relief of those personnel involved in the operation. So, to all the netizens and to all the media who are present here, please take note. I have a presentation here why Colonel Buyakaw was relieved. Paki-present nga yung IBP ko. Mr. Chair, will we allow him to present? Yes, how many minutes? One slide lang, sir. One slide lang. Hindi, you have 1, 2, 3, 4. Sige, we will allow it. Okay, next slide. Okay, next. Sir, that was a memorandum coming from DPRM addressed to the Director CIDG. Ako po yung director din, to relieve Colonel Buyakaw of his post. In short, I was not the one who caused the relief of Colonel Buyakaw as insinuated by anybody that nirelieve ko siya dahil doon sa pag-operate niya doon sa Pugo in Banban. I was just following orders coming from national headquarters. So I implemented that memorandum coming from DPRM to relieve Colonel Buyakaw. Yung mga sinasabing na wipe out, yung mga personnel niya nakasama doon sa operation sa Bamban, some of those personnel, when Colonel Buyakaw was relieved of his post, some of his officers and men personally requested to be transferred. Alam naman natin na kapag bago ang boss, iba na gusto nila sumunod doon sa boss or they ask for their transfer. So in short, and simple language, hindi po ako nagpa-relieve kay Colonel Buyakaw and others. Thank you, Your Honor. So, mainit na chika boom boom, Pogo King and Queen, Attorney Harry Roque, tinarget ng mga mafia. Hindi naman yan, hi Zara Lina, I like my headbag. So, hindi na po bago na tatargetin ang mga individual like Spokes Harry. Ay, pag-usapan natin yan. Balikan muna natin kung sino-sino ba ang mga unang tinarget, okay, ng mafiyang gobyernong ito. Huwag na kayo lumayo ang KOJC na simultaneous, okay, ang atake o pag-raid ng walang search warrant sa kanilang mga properties. May nagbuwis ng buhay, may mga nasaktan na mga kawawang members ng kongregasyon o ng church, di ba? O, huwag na kayong lumayo. Sino po ang may pauso nito? O sino ang nagtatarget sa atin? Di wala nang iba kundi ang bangag na gobyerno. Dahil mismo ang bangag na gobyerno na si Kuting at ang kanyang mga alipores na humingiwi
dyan sa DILG ay nagsolicit daw sila ng pera ng 10 milyon para sa bounty ng ulo ni Pastor at nakikialam itong bangag na gobyerno. Sila ang punot dulo ng karimlan na nararanasan ninyo. At malapit na ang panahon ng mga yan. Pero balik tayo kay Harry Roque. Dahil nakasama ko siya, ito i-discuss ko lang sa inyo. I will tell you something. I think, ganyan ko lang to sasabihin. nung hindi ko pa namimit si Spokes Harry, na hindi ko pa siya namimit sa buong buhay ko, napapanood ko lang siya, parang ang tingin ko sa kanya, Spokes, pasensya ka na, hindi ko yata nasabi ito sa'yo. Akala ko, bataan siya ni Lisa. Sabi ko siguro, ito si Spokes Harry, baka sugo ni Lisa ito. You know, yung mga nakaraang panahon before pa nagmaisog, ganyan-ganyan. Pero you know what? Kung nakikita nyo si Harry sa TV, na talagang very spontaneous siya, very smart, sa personal, ganun din siya. At matutuwa kayo sa personality niya. Kasi walang halong arte-arte. Walang halong kaplastikan. Alam niyo, kumakain kami ng mga palangga ko sa hotel. May kwento ko lang ng konti. Kasi ako, ilang beses ko siya na-interview noon. Pero parang sabi ko, parang hindi ko yan. Di ba may mga personality na nagkiklik? Di ba? Nagkiklik na parang pag tinitignan mo pa lang sa TV o sa YouTube, siguro magkiklik kami. Ako hindi pumasok sa isip ko na magkiklik kami ni Spokes Harry. Kasi parang medyo mayroong dating na parang mayroon talaga siyang angas ng dating kasi matalino siya eh. 'Di ba? Abogado. International lawyer. Marami siyang alam. So sabi ko sa sarili ko nung time na hindi ko pa siya namimit, parang naman to, parang medyo meron akong konting hindi naman ako nasisindak, pero parang hindi kami magkiklik. You know what? Nung first time sinundo namin siya sa airport, nakita niyo yung picture namin, parang matagal na kaming magkakilala, parang super friends talaga. Tapos yung kumakain kami dun sa hotel, wala kami mga plato. Alam mo, dun ako natuwa, kinabinibida ko nga dito sa bahay. Wala kaming plato, mga palangga. Yung takip ng mga pinagdila ng pagkain. Ang sabi niya sa akin, Marlica, yan. Sabi niya, yan plato mo, diyan ka na sa takip. Diyan ka na sa takip. So ito, yung mga plastic, ganun siya. Ito, sinishare ko si personal ko tong sa kanya pagkakilala. Dahil nga, hindi ko akalain talaga na magkaklik kami. At napaka-spontaneous niya. Totoo siyang tao pagkausap mo. Hindi ka ayan, for sure, yung mga umattend doon sa party, di ba, na-witness ninyo, na talagang madaldal din, katulad ko. At very friendly. At talagang yung mga sinasabi niya, makikita mo talagang sincere siya. Okay? I have to admit, di ba, nung time na yon si Attorney Glenn, close ko din, di ba? Pero nung nakaupo kami, mas kami yung, during that time, sa event, kami yung magkatabi ni Spokes Roque, kami yung talagang chika-chika kami dalawa. So, di ba, nakita niyo naman si Attorney Glenn, kasama ko yan. Ilang beses ko na siya na-meet, you know? Pero hindi ibig sabihin na nagpa-favorite ako. I'm just telling you kung ano si Harry in person. Now, mga palangga, Jobert Goodbook, thank you palangga, from Burbank. Santa Barbara. Okay, malabo mata. Ito pong pinag-uusapan natin sa Pogo na ipaliwanag na ni Harry na at even mismo sa hearing, ang sinasabi dyan ni Altenco, okay? Ni Altenco ng PAGCOR ay hindi nag-pressure si Harry o hindi nagsabi si Harry na itong mga kliyente ko, paboran nyo, ganyan. Di ba na, I don't know kung narinig ninyo, na yung whirlwind, okay, na kung saan, mga palangga, yun yung client niya at hindi talaga yung mga Pogo operators. Na ipaliwanag ni Spokes Harry yan, napakaganda ng paliwanag. At mismo si Altenco, walang sinabi si Altenco na si Harry ay mayroong partnership sa mga Pogo operators. Kahit balik-balikan niyo. Pero bakit po tina-target si Harry Roque? Unang-una, siya ay very spontaneous pagdating dito sa Maisog at sa Polvoron.
Napakaingay niya katulad ko. Right? Alam nyo, for like 1 week na pagkasama namin dito sa LA, dito sa Amerika, at ako yung nag-arrange ng kanilang travel. Okay? Para sa kaalaman ninyo. Okay? Yung mga travel ng aming mga guest, chip in lang kami, pinagtulungan namin yan. Okay? Pinagtulungan namin yan. So, walang nag-sponsor. Kahit yung mga bruskong mga bodyguard, gusto kong sabihin sa inyo, nagpa-raffle. Si B, ito nga nagbigay sa akin. Nagbigay siya ng mga toaster. Actually, isang toaster dito gamit ko na. Binigyan niya ako ng toaster, ng mga gamit sa bahay, pinaraffle para makapag-come up kami ng fund. Yan ang katotohanan sa event namin. Nagbayad kaming lahat. So walang sponsor, taliwas sa mga, walang nagpa-fund sa amin, taliwas sa pinapakalat ng mga jutang ginimis na kami ay funded ng China. Magpakita kayo ng ebidensya. Sooner papakita ko yung collector namin. Andyan si Rolando na palangga ko. Yan ang nag-accountant kasi yan. Siya yung nag-aayos sa kanya lahat na pupunta yung mga transfer, Zelle transfer ng mga nag-event doon. Even KOJC members, even performers, mga kababayan, nagbayad doon. Yung mga performers, di ba, dapat pag performers, libre ka na kasi nag-perform ka, di ba? Lahat yun ang napanood nyo, nagbayad yun lahat sa meal. Kasi dito sa Amerika, di ba, kanya-kanya kami kahit, doon sa hotel na kung saan kami pinagdausan, kanya-kanya kami. So yan ang katotohanan sa event ng Maisog. Kaya itong mga pagbibintang nila, kami ay funded ng China. Just kung kami ay funded ng China, dapat yung FBI nadampot na ako. Bakit ako nakikipag-anuhan sa China, di ba? Nakikipag-tsuktsakan katulad, ng ginagawa nitong mga dilawan at pula na ito. But anyway, going back dito sa pag-raid dito sa bahay ni Spokes Roque. Kasi, nung nasa New York siya, mga kapalangga, sinabi niya na i-unmask niya kung sino ang queen and king ng Pogo. Remember that? Dahil siya yung pinagbibintangan. Nung nasa New York siya, at dito sinasabi niya din sa amin na alam niya kung sino ang king and queen ng Pogo. Actually, alam ko rin. Bago pa sinabi ni Harry Roque yan, may mga puting ahas tayo. Sino ang king and queen? Ang mag-asawang bangag. Kaya po nila ni-raid ang bahay ni Spokes Roque nang walang search warrant, ang sinasabi nila may nagtimbre lang. Okay. So, bahay ng pamilya niya, I don't know, wala pa na siyang interview. Hindi natin alam kung kanino ba nakapangalan yung bahay na yon. Kasi hindi tayo basta-basta nagpapaniwala sa mainstream media. Kasi yan ay sinungal-ngalan na ni Lisa Tanas at ni Bangag ang bunganga ng mga yan. Sabi ni Rayster Benhor, kumusta ang Pogo? Ayun. Ang totoo niyan, mga kababayan, kaya excited ako na maisalang si Spokes Roque dyan sa Congress at sa Senate, sa hearing, para talagang hubaran niya. Kasi ulitin ko masyado na po kayong naluloko ng bangag na gobyernong ito. Nakita namin dito sa California, sa New York, maybe nakita din nila, kami dito, ilang mga kaibigan ko, na si Lisa Marcos at si Bangag Jr., okay? Si Sandy Daza, doon sa picture na yon, i-review ko lang yung picture mamaya. Okay? Kung sino yung mga personality na yon. Nandoon yung mga Pogo operator, si Lisa Tanas, okay? At si Kuting, marami sila yung sa picture na yon Excuse me, ulitin ko. Kasama ni Bangag, ng Bangag na gobyernong ito, ang Pogo operators. So ang ginagawa po nila ngayon, dinidiin nila si Harry Roque na ang totoo, ang mag-asawang Bangag at ang pamilya niya ang merong koneksyon sa Pogo operators. Dahil nagbigay ito ng milyon-milyon ayon sa ating source ng multi-milyong campaign fund sa mag-asawang Bangag at alam ni Bangag na ang perang binigay po sa kanila ay galing sa Pogo. So ang king and queen, ito yung mga Bangag. Kaya wag kayong nagpapaniwala dyan. Itataya ko ang buhay ko
araw-araw. Kung hindi totoo ang sinasabi ko dito na nakita ng dalawang mata ko namin, ng mga palangga ko, ang litratong yun, and I hope mailabas yun sa basbas ng dapat magbasbas.